Okay, so ang subong nga storyahan ay topic is Ohm's law with sinusoids and phasors. So last time you were able to learn how to analyze a sinusoidal equation. So kabalo ka mo kundiin ang part sina ang phase angle, matutulan niya na kundiin na frequency, kundiin voltage yagid nga value or ang nga peak voltage. Nason kabalo naman kamo mag-convert from sinusoids to phasors, no? So, if you can recall, recall kita ginagmay din, no? So, let's go back to sinusoids. You have A sine omega t. Okay? And of course, this is your amplitude. So, A stands for amplitude mo. So, amplitude of either the voltage or the current. So, depende. Sine because it's a sine wave. Omega is your angular frequency. So, it's the angular frequency, pero siya man na si 2 pi f. Kag ang frequency gidya siya gina si f. Inablang hertz kid lang unit niya. So, of course, ang time with respect to time nga daan equation. And then, niya kita diri plus minus phi if ever man gid niya. So, plus minus phi. Ang phi niyo is the phase angle. Okay. So, sometimes, there will be a phase angle for a certain voltage or current, no? And it is known that between the voltage and the current, meron din na isang phase angle. Okay? Now, another thing that you should remember, another thing that you should remember is your XC and XL for the, reactance. There you go, reactance. So, 1 over 2 pi FC. Kagang isa naman yung sa XL, it's 2 pi FL. Okay. Kay later on, ma-ohms law kita sa mga values na sinusoidal ang equation. Okay. So, sometimes, ang mga libro, ang ginahambal nila is XC stands for 1 over omega C or 1, not 1. Kundi, omega L na lang. Ang matabo later on, ang Ohm's law naton is still V is equal to IR. Pareho sa DC. Pero, imbis nga R subong, Z na ang symbol na gamito naton para sa impedance. Pero, ang impedance naton, if you remember, it's R for the resistance lang din nga value plus minus JX. So, plus siya kung inductive, so XL. Pero, minus siya kung capacitive, so minus kung XC. Okay, so ang inyong XL kag XC, amo ni siya ang equation nga gamiton ninyo. That's why our source book will say na Z can sometimes be R plus J omega L, or Z is equal to R minus 1 over J omega C. So, sometimes naman yung ginabutang nila tungod sini. Okay? So, ama na sa ang inyo dumduman. So, ma-combine kita sa tanan na nabalaan. No? Another thing. Manaog kita naman. Okay. If you can recall from sinusoid to phasor, no? If example lang ha, nakita diri 5 cosine 4t minus 10 degrees. Diba, ini siya, may mo siya nga 5 angle negative 10 degrees. So, it will only apply if cosine ang inyo trigonometric identity dire. Kung hambalbi 5 sine 40 minus 10 degrees, dapat ma-convert pa kamo into cosine using the table that we used last time, no? To plus minus 180 kita, I believe, no? If it's negative 5 cosine 40 minus 10 degrees, still you have to convert kay negative siya. So, look for the value nga negative cosine converting to a positive cosine in your table from last time. Okay? Ito na siya. I think
mas lami kung may kita example, no? So, sulod kita sa example, Oops. There you go. So, gamay lang ang circuit na 9. Yung itsura ko. Plus, minus. So, may resistor, may capacitor, 5 ohms, 0.1 farad ang capacitor, Vs equals 10 cosine 40. Dason, kay tungod series ni sila, kabalo kita nga may galatay, diri nga current, IT, kag ini nga capacitor, mayara ni siya sang ma-store karon nga voltage nga V of T. Okay. 1 second. This time guys, you may see some differences. Ang aton dili nga source, voltage source naton, ang symbol niya hindi na persona nga amunyo. So na ya, this stands for one battery or one cell, one battery or another cell. With AC, yung ginagamit nga symbol for source is a circle nga may plus minus. Dason, Vs kita, which means V source. Hindi kita kagamit V gate, kaya nga ang aton nga capacitor, di ba ga-store di siya voltahe. So, Vs, gina siya na yan ang aton nga voltage para makasiling kita nga voltage source na siya. So, V in terms of time, in terms of time para sa capacitor natin. Okay. Isa sa mga makita naton, or islat ng danay, ang Ohm's law. So, V equals IC. So, dapat kabalo kita sang V of T, dapat kabalo kita sang I of T, no? Kag dapat kabalo kita sang Z para masuma naton ang ining requirements. Okay. By the way, hindi kalin is Z. Kay tikon sa capacitor ng tagalantaw, XC na din siya. Okay. Butang ko din note sa capacitor. Okay. Another thing, ang V given, ang I is equal to I of T. Kay T, ano lang man mo, series sa muti, tanan nga current, parallel na sa tanan. Okay. But silingon, ang ini nga V yung 10 cosine 40, pwede na siya natin ma-convert subong into either, kung ano ka comfortable sa inyo nga phasor, polar or rectangular. Ang ginsuma ko dire, nagamit ko polar. So, ma-polar kita subong. V S equals 10, di ba cosine na siya? So, angle, 0 degrees. Kaya wala kita phase angle dire. Wala. So, proceed lang. Ang VS natin is 10 angle 0 degrees volts. Wala ko makabutangan, unit. Okay. Ang Z, so check na Kay kwa, untang I mo para may pakaon to di ka mo. So, Z ang kulang. Now, Z is equal to R. So, diba capacitor sa? So, minus ka mo di. J, 1 over omega C or 2 pi FC. Din kita makuasan F, wala kita kabalo, pero kabalo ko kung din ko maka omega. Ay siya, 4. Diba? Ano ni siya? Omega T na di siya. So, ang Z naton equals, ang R naton, isa lang gid ka resistor available. So, 5 minus J, 1 over, ang omega is 4, as we can see here earlier. Ang C is 0.1 farad. So, ang Z naton is 5 minus, liog lang ko check sa calcio karon, pero it's 5 minus J, 2.5 ohms. This is your impedance in rectangular form. But since we are going to use polar sa inyong suma, okay, butang na ko dito na Z equals. Okay. Ang kinanglan naton is to convert the rectangular to polar. So, ang aton diri nga real nga value is equal to square root of 5 squared plus negative 2.5 squared. So, 2.5 squared ko na lang. And supposedly, ang R nga mabutang nyo de, oops, naabot na may, okay.
Ang R nga makuha nyo di later on is, let's see, 5.59. So, butang ko na yan. 5.59. Oops. Much better. I think 5.59. Ang angle. So, angle is arctan negative 2.5 over 5. Make sure nga ang calculator nyo naka-decimal na setting. Dec or D. And theta should be equal to negative 26.57. So, negative 26.57. Punta ko din. We have VS, V source nga nakapolar. We have impedance nga nakapolar. Makasuma na kita subong I. So, I is equal to V over Z based sa Ohm's law. Okay. Ang V naton, 10, angle 0 over ang Z nga 5.59, angle negative 26.57. Tapos na ni magsuma. So, ang matabo, guys, i-divide nyo na nga daan ang real nga mga values. So, i-divide nyo si 10 kay 5.59. Divide nyo siya. Tapos, ang angle ninyo, may muna siya nga 0 sa babaw minus ang sa dalon, 26.57. So, may muna na siya subong 10 divided by 5.59 is 1.789 angle positive C 26.57 kay minus pagin mo. So, positive siya. And this is current. So, amperes. Ang zigli agina is ohms. So, this is your I. Which, kung mabalik di sa babaw, kay tungod series siya, ang ina nga current, siya man na ang galatay sa inyo nga kapasitor. So, nabalanta na guys, si IT. So, mga change color ko. So, therefore, I of T is equal to I, which is equal to 1.789 angle 26.57 amperes. Okay. Ang pamangkot na lang niya is sin o si V of T. Kagina sa baba. Okay. So, nakapudiliwat. So, based on Ohm's law, V of T is I of T times Z. So, V is equal to I. R lang isa. Pero, ang i-consider natin na I of T is 1.789 angle 26.57 degrees. Ang Z nga gamiton nyo is capacitor 1 over omega C, which is 1 over 4. Ang omega, ang C na itong gina is 0.1. Okay. By the way, another thing na dapat itundumon, it's going to be negative 90 degrees. Muna siya how. If you recall the imaginary plane naton, okay? So, diba siling naton ng horizontal, siya na ang resistance. Diba, minus kita kong capacitance, kay ang aton nga capacitance, if it's purely capacitance, diri siya sa may negative 90 degrees. Pero kung purely inductance siya, diba positive kita, kaya siya sa plus 90 degrees sa babaw. So, kung kinanglan, kung gasuma ka mo, dason, polar ang gingamit nyo, dason ang inyo ginasuma is ang reactance sa kapasitor, sumahon nyo lang itong 1 over 2 pi FC, butangan nyo din ang angle minus 90. Kaya tungod capacitance. Kung inductance naman siya, sumahon nyo lang 2 pi FL. Tapos butangan nyo ang angle na positive 90. Okay? Dumduman nyo ang XY plane or imaginary plane sa impedance. Okay? Earlier, sa pag-divide sa polar, na-divide nyo ang duwa ka real parts, tapos na minus nyo ang duwa ka mga angle. Sa iyan naman niya ka multiplication, i-multiply nyo ang duwa ka real. So, 1.789 times 1 over 4 times 0.1
is 4.47. Angle, 26.57 plus negative 90. It's going to be negative 63.43 degrees. So, this is V of T. Okay? So, finally, amo ni siya ang puso. So, mas laban ni siya sa math. Okay? Okay, so isa pa gid ka example, pero this time ang ginapangita is or ang given dili is iya sang inductor. So V of t kag I of t man gyapon ang kinahanglanon. Series man gyapon kita. So ang I nga makuha naton karon is still equal to I of t. The sun given sa aton is V source, no? So, mera man kita sang resistor, kag mera kita inductor dire. So, we should be able to get Z, which is 4, kag inductor siya, di ba? Plus 2 pi FL. Ang 2 pi F is your omega. Din ka mangita omega, ara sa equation sang V source. So, ari siya, omega T. So, that's plus 10 times ang L naton nga 0.2, dason ina sa J. So, Z equals 4 plus 10 times 0.2 is J2. Diba nila? Yep, it's J2 ohms. Okay. And to make it easier later on to divide, because I was looking for a way to divide rectangular na form, pero mas, it turns out, ang polar, ang miyalas, ang paagi kapag divide sila. So, i-polar ta siya. Ang aton diri nga z in terms of polar is going to be square root of 4 squared plus 2 squared. That's square root of 16. Oops. Plus, it's 4.47. 4.47. So, ng angle, arctan, ang aton nga y is 2. Ang aton nga 4 sa dalom, butang taga. Aton nga angle, arctan, 1/2. Okay. It's 27 ko na 7 degrees. Okay. So, ang z naton sa polar yung form is 4.47 angle 26.57 degrees. So, bantayan ta ni siya. Z. Okay. This time, ang VS, hindi ta ni siya madiretso nga VS equals 20 angle 30. Kay ti sine mo. So, dapat, i-convert ta siya danay into cosine. So, VS, hindi kita unsin niya. Is, okay. So, VS equals 20 kung ang sine, himuon cosine, patang converse space dito. Dumdum mo na ton ang minus plus sine omega t equals cosine omega t plus minus 90 degrees. Kay positive sign siya, ang matabo, imo ni siya nga 20. From positive sign to positive cosine, imo siya nga 20 cosine. Ang sundo naton nga operation ang sa dalom. So, plus, diri is may minus 90. So, 20 cosine 10t plus, ay na, di nagkita sa inyo na. 20 cosine 10t plus 30 minus 90. So, VS is 20 cosine 10t minus 60. Okay. So, in polar form, VS or V source is 20 angle negative 60 degrees. Unit volts, unit ohms. Okay?
As usual, since these two are given, ang unang masuma natin is current. So, gamay. Okay. V is equal to IZ Japon kay Ohm's law. Therefore, I is equal to V over Z. So, V is 20, angle negative 60 degrees all over 4.47, angle 26.57 degrees. So, when you divide this, it's 20 divided by 4.47, angle negative 60 minus 26.57, which should give us 20 by 4.47. So, really? Pareho lang? Okay. 4.47 angle negative 60 minus 26.57. Negative 86.57 degrees. So, amo ni ang I. Okay? So, na sila lanay. Okay? Later on, kung malantaw ka mo sa book, which is the source of this problem, so it's one of those problems nila sa book nga may yara sang answer pero wala solusyon, no? So, kita ang solusyon. Ang ilang final answer for I of t is nakasign. Okay, so una ang tunay. Since ito series, ang I naton is equal to I of t. Siya man na ang galatay sa imo nga inductor. And it's 4.47 cosine kay t alin sa polar 10t minus 86.57 degrees. Sa book, alin sa amo ning equation, ginbalik nila sa sign, kay kuno ang given nga voltage naka-sign man. So, gin-sign man nila ang final answer. If you can recall, dito ganit man, positive cosine. Okay? So, if you want it to be positive sign, omega t, so, cosine omega t, may mo na siya nga sine omega t plus 90 degrees. So, matabo, ma-plus 90 kita dire. So, butang ko lang disub ko, no? 4 point, salas. Kay due tayo lang space ta eh. So, imuon ko na lang, ma-minus 90 na lang ko sa punta. And then, kung nalipat ka mo sa mo equation, balik lang ka mo sa inyo nga table. 4.47 sine 10t minus 86.57 plus 90 degrees. This should give us 4.47 sine 10t plus 90. 3.43 degrees. This is I of t. According sa book naton, so from cosine, they converted it to sine because it's the given for the V source. So, kapaayon kita nga masign man siya. Okay? Now, but, don't worry, you can still use the values kagaina sa babaw. So, you can still use I nga polar, you can still use Z nga polar, V source nga polar. Pwede yun sa gamiton. But, may muna siya cosine, so balik nyo sa sine. Okay, ano po itong kinanglan? V of t. Okay. So, ang kinanglan, V of t, which is equal to I of t times Z. Ang Z, XL. Okay. Kaya ano ni mo ang resistance or ang impedance wala. Reactance sang inductor ni sa akin. So, aton nga I of t, nasuma ito nga ginawas 4.47. Ang polar, inyo gamiton dahil sakay siya ni ang hapos i-multiply kag i-divide. Or actually, do siya lang ni may equation. Ang x of L naton is 2 pi fL. Ang aton 2 pi f is 10 times ang L naton which was 0.2. If you remember earlier sa capacitor, ang storya naton with regards sa xy plane niya sina, di ba? Ang dili nga side is the resistance. Ang aton nga panaog, which is negative 90 degrees, that's your capacitance. Ang pasaka,
which is positive 90 is your inductance. Therefore, ang angle sa aton nga inductance is positive 90 degrees. Okay? And to multiply this, it's just 4.47 times 2. 4.47 times 2 is 8.94. So, 8.94 angle. 86.57 plus 90 degrees. Okay. So, 8.94 angle. 90 minus 86.57. 3.43. Okay. But, this is going to be 8.94 cosine 10t plus 3.43 degrees. From polar, ginbalik ta sa iyang sinusoid nga equation, cosine siya. Ang gusto sang bukta is dapat nakasine. So, based sa kagaina, ma-plus kita 90. This is going to be 8.94 sine 10, 10t plus 90 plus 3.43 which is plus 93.43 degrees. Siya ni ang V of T. Okay? So, make use of all the math nga naton since the last topic. Yep. Okay.